Ayan, atin naman po ihanda ang ating mga puso't isipan. Ayan, para po sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon ay hatid po sa ating ni Pastor Edwin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa gabi pong ito. Ngayon po ay tutuloy po natin ang pag-aaral po sa ikalawang Pedro po. Ito po yung serie ng pag-aaral at tayo po ngayon dadako po sa chapter 3, beginning verse 1 hanggang verse 9. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na binigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mahuling araw ay pagkatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nilang, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likhain ng mundong ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan ng ang langit, ang lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ang araw ng paghukom at pagpaparusa sa masama. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi yan nais na may mapahamak kundi ang lahat ay mapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ang Diyos pong magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Ang topic po natin, ang pag-usapan po natin ay may pamagat po, Scoffers will come. At yun pong binasa po natin ay makikita natin may kaugnayan ito tungkol po sa darating na judgment po ng ating Panginoon. Kung papansinin po natin, sabi nga pong ganyan, kung babaybayin po natin yung sulat po ni Apostol Pedro po, doon po sa beginning verse 1 hanggang sa verse 4 ay makikita po natin dito na siya po ay nagbibigay po ng paalala po sa atin. At yung paalala pong yun ay binibigay po ni Apostol Pedro ay tungkol po doon sa mga salitang na una na po ipinahayag ng unang panahon. At dito ay ipinapakita po ng salita ng ating Panginoon yung sinasabing hula o propesiya na ginawa ng mga propeta. At ito po ay makikita natin beginning verse 1 hanggang sa verse 2. Katulad ng sinabi po sa salita ng Diyos, sabi niya ganyan, sinisikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalaala ng mga bagay. At ang sabi rin po dito sa salita ng ating Panginoon, na kung saan binanggit din niya dito na alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at utos na binigay sa inyo ng Panginoon. At gayon din po naman sa pamamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. So unang pinapakita diyan is, sabi nga po ganyan, alalahanin natin yung mga prediction o kaya naman daw po yung mga hula, propesiya na ginawa po ng mga prophets. At kung makikita po natin sa salita ng ating Panginoon, sa Old Testament, maraming prophecy na ginawa, binigay ang Panginoong Diyos, lalo na po sa bayang Israel. At nakita natin yung bawat prophecy ito ay isinagatuparan po ng ating Panginoon. Like for example, meron tayong makikita dyan yung tungkol po sa prophecy about the Israel, di ba? Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 1, sabi ganyan, kung susundin ninyo ang Panginoon, ito ang mangyayari sa inyo. Pero kapag hindi nyo sinunod ang Panginoon, sabi ng Panginoon, matatalo kayo. At yun ay talagang naranasan po ng mga Israelites sa kanilang paglaban, laban sa kanilang mga kaaway. Bukod pa dyan, ay mapapansin din po natin, merong prophecy si Jeremiah, sa Jeremiah chapter 20 hanggang 22. Makikita natin dyan, merong prophecy about doon sa sinasabing isa pang prophecy na kung saan ay mangyayari sa Israel na sila'y matatalo at sila'y tatalunin ng mga taga-Babylonia. At yun po ay nangyari po at naranasan po ng mga Israelites. At hindi lamang po yun. Sila po ay ginawang bihag ng kanilang mga kaaway. At kasabay din po nito, meron din tayong mababasa
nagbasa tungkol sa prophecy against Egypt and Pharaoh. At nakita natin kung paano po ang propesiyang ito na sa katuparan ng ating Panginoong Diyos. At hindi lamang yan, merong isang prophecy sa Jonah chapter 3 and chapter 4. Sabi po ng salita ng Panginoon, ito po'y laban sa Nineveh dahil sa kanilang ginawang kasamaan, pagtalikod sa ating Panginoong Diyos. At nakita din natin na kung paano doon sa prophecy na ito ng Panginoon, nangyari din po ito. So, ibig sabihin po dito, bawat propesiya sa Old Testament at maging sa mga prophecy na binigay po ng mga apostol sa New Testament, ay talagang, ito po ay talagang nangyayari. At dalawang bagay lamang po kung bakit kumisa nagbibigay po ng propesiya ang ating Panginoon. Unang-una, bigyan ng babala ang mga tao. Pangalawa, gusto ng Panginoon na kung saan sila po'y magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya naman po, ganun lamang po ang purpose po ng ating Panginoon. Kaya nga po, meron tayong mababasa po sa prophecy sa Old Testament, di ba? Like for example, sa Nineveh, binigyan ng warning ng Panginoong Diyos na sila i-judge ng Panginoon. Pero ang ginawa nila, sila ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan at pagkatapos po, dahil sa ginawang pagpapakita ng pagpapakumbaba at pagsisisi, ay inatras ng Panginoon yung kanyang judgment na dapat niyang ibigay sa Nineveh. Kaya dalawang bagay lamang po dapat nating maintindihan dito. Na dito sa history na ipinapakita ng Panginoon, ng Diyos natin, He is a just God, at ganyan din po naman, He is also a merciful God. Ang Diyos po natin ay mahabagin. Kaya naman, kapag yung tao na binigyan ng babala ay nagsisi sa kanyang mga sala, nakita natin nag-repent, sabi nga po ng Biblia, ang Diyos naman ay mahabagin, siya'y kakaawaan, patatawarin sa kanyang sala. Kaya naman po, unang pinakita dito, sabi po ni Apostol Pedro, kailangan daw po, balikan natin yung mga prophecy. Kasi tiyak yun, walang mintis ang ating Panginoong Diyos kapag nagbigay po ng propesya. Pag sinabi niya, ito ay gagawin ng ating Panginoon. Okay? Number 2, pinakita po dyan, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lust. According to verse 3 hanggang verse 4. At yan ay mababasa po natin sa Bible na kung saan ito may scoffers na ito. Now, tingnan natin. I-define muna natin yung word na scoffers or scorner. Someone who mocks, ibig sabihin nanunuya, ridicules, and show deep contempt for God. Ibig sabihin talaga namang mapapansin natin itong mga taong ito ay talagang hindi lamang nila tutuyuin ang Panginoon, kundi lalaitin nila ang ating Panginoon, okay, yung kanyang katotohanan, maging ang kanyang katwiraan, kanyang karunungan. Kaya, shows deep contempt for God, His truth, and His wisdom. Ngayon po, ipinakita po ng salita ng ating Panginoon, according to Jude chapter 1 verse 18, sabi po ni Jude, the Apostle Jude, in the last time, or in the last days, there will be scoffers, following their own ungodly passion. Kasi po, kapag tingnan po natin ito, yung puso po nila kasi, mga kapatid, ay talaga namang sadya nang tumalikod sa Panginoon kasi ayaw nilang sundin yung salita ng ating Panginoong Diyos dahil mas mahal nila yung kanilang sinasabing lust, yung pita ng kanilang laman. Yung pita ng kanilang laman ay more binibigyan nila ng emphasis sa kanilang mga buhay. Kaya naman po, mapapansin natin dito na ito ay binigyan din po ni Apostol Pedro. Talagang mangyayari. And we are now on the last days. No? Ewan ko kung kayo po'y nakakaranas na ng mga panunuya dahil sa inyong pagsunod kay Kristo Jesus, okay? O kaya naman ay pagdalo sa gawain o pagiging lingkod ng ating Paiso Kristo. Pero mapapansin natin, sadyang darating sila sa panahon po natin. In fact, hindi lamang po sa panahon ng mga apostles ito. Kasi kung mababasa po natin sa Bible, di ba? Kahit noon, nilalait na po sila eh. At yun nga po, may mga sinasabi sila, di ba sinabi ninyo sila, Jesus Christ darating? O ano nangyari? Namatay na yung aming mga ninuno, okay? Namatay na yung mga tao na kung saan ay naniniwala sa kanya. Pero wala pa rin nangyayaring pagbabago, sabi nilang ganyan. Kaya naman, maging sa panahon natin, ay hindi mawawala po yung mga ganito na kung saan ay lumalait sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. In fact, 2,000 years ago, kung babalikan po natin
natin dito. Hindi lamang po si Jesus Christ nilait ng mga tao. At nakita natin kahit na po magkaroon ng sinasabing death and resurrection, at meron pa rin sumunod sa Panginoong Kristo, hindi nawala mo yung mga sinasabing mga panlalait sa ating Panginoong Diyos. At sabi nga po ngayon, in the last days, mas dadagsa pa po ang mga taong ganito. Marami pa po mga tao na kung saan magsusubutan ganito, na kung saan, sabi nga po ni Jude, in the last time, according to Jude chapter 1 verse 18, there will be scoffers following their own ungodly passion. Kaya nga po yan ang makikita natin dito. Yung kanilang puso, punong-puno ng pagdudubelde sa Panginoong Diyos, laban sila doon sa authority ng ating Panginoon. Okay? They don't want to see Christ's return. Ayaw nilang makita yung pagsinasabi o ayaw nilang marinig ang tungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ayaw din nila na sila'y hatulan. Kung makikita po natin, bagamat makikita natin yung kanilang mga action, ay talaga namang merong paglabag sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po mapapansin natin ito, di ba? Kahit ng Old Testament, may mga manunuya, di ba? Pero mapapansin natin talaga namang hindi magmimintis yung sinasabing judgment sa kanilang Panginoon. But they don't want judgment. Ayaw nila na sila'y hatulan. Pero mapapansin natin, sabi nga po ganyan, ang nais lamang po nila sa kanilang mga puso ay walang iba kundi sundin ang pita ng kanilang laman. At yan po, no? Scoffers following their own sinful desire. They don't want to see Jesus Christ return. They don't want a judgment. They don't want to be held accountable for their action. They forget the past and mock prophecies of the future. Okay, kaya mapapansin ninyo, di ba? Kapag may propesya, anong ginagawa nila? Dahil laban sila sa Panginoon, tinutuya nila yung mga propesiyang ito. Kini-question nila ang tungkol sa mga prophesying ito. In fact, sa totoo lang, kapag nanonood kayo ng mga YouTube, di ba? Minsan merong debate, merong minsan mga Christian na hindi ka sa kanyang pananampalataya, tapos makikita nyo dyan, nilalait po yung tungkol po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Okay? Kaya nga po, mapapansin natin yan, sabi nga po ganyan ang salita ng ating Panginoon. Okay. Ngayon po, makikita rin po natin, sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, remember the world was destroyed before. Okay? According to verse 5 hanggang verse 7. At yan po ay ipinakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Katulad nga po ng kanyang sinabi, sinasadya nilang yung mga scoffers na ito, mga manunuya, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan ng langit at ang lupa ay nilikha ng Panginoong Diyos. Okay? Sabi kanyan, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan dito ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, sinabi ng Bible, mayroong judgment. Malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon na natili ang mga langit at ang lupa upang tupugin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom sa pagpaparusa sa masasama. Ngayon po, mapapansin natin na ito. Sabi nga pong ganyan, the world perish, sabi nga po, being flooded with water. The question is this, bakit kaya hinatulan ng Diyos ang mga tao noon nung panahon po ni Noe? Excuse me. Kung papansin natin because of sin, okay? In fact, si Noe, sabi nga po ng Bible, sa 120 years, in fact, 120 years, nag-preach po siya about righteousness, about tungkol sa Diyos. Pero wala nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Tinanggap ito ng kanyang pamilya, pero mas maraming tao ang hindi tumanggap. Imagine, 120 years. Kaya kung minsan tatanungin natin, bakit ba judge ng Panginoong Diyos? Matuwid ba ang Diyos sa kanyang paghahatol na ginawa ng mga panahon yun? Tayo ng baha? Isipin po niyo 120 years. Di ba? Kaya makikita natin dito, sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, in fact, ipinapakita diyan na kung saan kapag hindi ka talaga nagpatuloy ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, hindi ka lumakad ayon sa kanyang palatuntunan, mapapahamak talaga ang tao. Hindi ibig ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Ibig niya ang mga tao ay maligtas. Kaya nga lang po, minsan, yung free will natin, masyado natin inaabuso ito. Gusto natin gawin yung kalooban natin at hindi ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Para bang
ayaw nating may makikialam sa atin. Di ba kung saan makikita po natin yan, di ba? Sa naturalisa natin pagkatao. Tanong ko sa inyo, wala ba kayo kay Kristo Jesus? Gusto ba ninyo may makikialam ng buhay ninyo? Ang gusto natin lagi, tayo yung bossing. Tayo yung mangyayari. At yung kalooban natin, yung pinapangarap natin, ito ang ating tatahakin. At ayaw natin may pipigil at may makikialam po sa atin. Yan ang naturalisa ng tao. Pero mapapansin natin, ipinakita ng salita ng Diyos, one of the definition po ng sin is, I will. Yun ang nakakalimutan natin kung minsan. Na kapag ginawa mo ang kalooban mo, ibig sabihin yan, labas ka na sa kalooban ng Diyos. Hindi na mapangyayari ang kanyang kalooban kapag pinaghari at pinangyari natin ang ating kalooban. At kadalasan na makikita natin problema ng tao from Old Testament to New Testament, ang laging kasalanan ng tao ay nais nila laging lakaran ang gusto nilang mangyari sa kanilang buhay ay ayaw nila na may makikialam sa kanila. Galit sila kapag may makikialam. Minsan sila sa, ano pa alam mo? Buhay mo ba ito? Minsan ganun, di ba? Pero kay Kristo, kapag tayo na kay Kristo, gusto ni Kristo pakialaman ng buhay natin. Gusto ni Kristo baguhin ang buhay natin. Gusto ni Kristo lakaran natin yung kanyang palatuntunan yung gusto na mangyari. Kaya makikita natin, one of the main reason bakit po hinatulan na pahamak ang tao noon sa pamamagitan ng Bible, because of sin, mga kapatid. At ipinakita rin ng Bible, the heavens and the earth which now exist. Ito po ngayon, no? Alam niyo itong prophecy ito, hindi pa po nangyayari ito. Yung nangyari sa Sodom at Gomorrah, umulan ng apoy, matagal na pong panahon po yun, Old Testament. Pero merong prophecy sa Word of God, kapag binasa po natin, and according to St. Peter, ito yung mangyayari pa lamang po. The heavens, the earth, which now exist, na narito ngayon, are reserved for fire. Ibig sabihin, talagang merong mangyayari na paghahandog po ang Panginoong Diyos dito po sa sinasabing heavens. Pag sinabi mong heavens, hindi lamang isa yan eh. Di ba? Maraming heavens. And sabi niya, the earth na makikita po natin ngayon, sabi niya ganyan, ay tutupukin sa pamamagitan daw po ng apoy. No? Kaya nga po yan, mabigat pong prophecy yan. At yan ay hindi pa po nangyayari. Kaya nga tayo pinapaalalahanan po na yung mga prophecy noon, nangyari na sa Old Testament. Diba? Pero may mga prophecy ngayon sa panahon natin na binigay ng mga apostles 2,000 years ago na ito'y mangyayari pa lamang po. At yan ay, sabi nga po ganyan, ito'y mangyayari sapagkat ito'y sinabi po ng ating Panginoon. Isipin po natin yan, apoy, tutupok po sa mundo pong ito. Tutupok sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Diyos. So ano matitira pag nangyari po yun? Diba? Mahirap po talaga kung iibigin mo ang mundong ito at iibigin mo ang mga bagay ng mundong ito, para mo nang inibig ang pagkahato ng Panginoong Diyos. Kasi darating ang araw, ang sino mang umiibig sa mundong ito at dun sa sistema ng mundong ito, mapapahamak talaga. Kung meron man tayong dapat ibigin at mahalin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Take note, hindi ko tayo makamundo. Tayo po yung mga makalangit. Amen? Tayo ay nakikiraan lamang po tayo eh. Sa mundo po ito, nakikiraan tayo. Hindi talaga itong tunay nating kahanan. Dati ang araw, magpapaalam po tayo sa mundo ito. Kaya kung tayo, ang puso natin ay nandito sa mundo, kaya kawawa po tayo, mga kapatid. Kasi gusto ng Panginoong Diyos, ang puso natin ay dapat nasa Kanya lamang po. Okay? At sabi nga po, sino mang mayroong pag-ibig sa Panginoon, ay makikita natin yung presence ni God ay maghahari sa kanyang buhay. At hindi lamang po yun, siya nakapag-impok ng mga bagay na spiritual sa langit. At sabi nga po, ang buhay niya sa mundo hindi pagpapalain ng ating Panginoon. Sunod po, yung sinasabing the day of judgment and perdition of ungodly men. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, yung noon, hinatulan po ng Diyos, okay, yung mga tao noon, dahil pamamagitan ng baha, sa pamamagitan ng apoy, sa panahon natin ay meron sinasabing day of judgment. At yung day of that judgment na yun, ay mangyayari daw po doon sa mga makasalanan, doon sa mga taong di maka-Diyos, laban sa ating Panginoong Diyos.
At kung makikita natin, sabi nga po ng salita ng Diyos, hindi pa pahintulutan ng Diyos na kung saan laitin ang kanyang pangalan, okay, magrebelde sa Kanya, at hindi sundin ang kanyang kalooban. Hindi pa panig ang Panginoong Diyos doon. Ikaw ang mamimili, kaya diba sabi sa Bible, sa Deuteronomy, pipiliin mo kung ano ang sinasabing buhay at kamatayan. Pipiliin mo kung ano kung kahirapan o kasaganaan. Pero kapag pinili mo ang Diyos at nilakaran mo siya, pinili mo ang buhay at pinili mo ang kasaganaan. Pero kapag hindi mo siya pinili, hindi lamang po yung sinasabing kahirapan dadanasin natin sa mundong ito, maging yung judgment ng Panginoon ay mararanasan po ng mga tao na sumuway sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya yung pong paalala po sa atin ng ating Panginoon. Remember the Lord's timelessness and long-suffering according to verse 8 hanggang verse 9. Kaya sinabi po sa Bible, mga minamahal, huwag niyo makalimutan ito, isang araw kay Yahweh ay tulad o katumbas ng 1,000 taon. At yung 1,000 taon ay tulad lamang daw po ng isang araw kay Yahweh. Okay? At dito po ay pinakita po ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga sinabi, pangako, gaya na inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahama, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Una, pinapakita dito, God patiently waits for His own timeline. Hindi natin hawak ang orasan ng Diyos. May sarili siyang orasan. Okay? Hindi natin alam yun, mga kapatid. Kaya nga wala kang alam sa pagbabalik ng Yesu Kristo. So, kailan na siya babalik? May mga palatandaan, pero walang makapagbibigay ng eksaktong oras, eksaktong araw, at eksaktong buwan. Okay? Walang nakakaalam, kahit taon. Pero pinapakita ng Biblia dito, may kadahilanan ng ating Panginoon. Okay? May kadahilanan ng Panginoon. Pero gusto na makita dito, mga kapatid, dito po. Isang araw is as 1,000 years sa Panginoon. Okay? 1,000 years is as one day kay Lord. Kaya minsan yung Bible, pag binabasa mo, minsan yung chapter 1, tapos chapter 2, hindi mo maalam, hindi ito matrace ng mga Bible scholar. Ano bang pumilang dito? Pagkatapos niyang ginawa ang lahat ng ito, pagkatapos chapter 2, meron siyang ginawa. Ano ba yun? Yun ba isang araw lamang daw? Walang nakakaalam. At maging yung time na kung saan daw po, na sabihin natin, di ba si Adan, ilang panahon, ilang taon, ilang araw ba siya nag-stay doon sa Garden of Eden? Walang nakakaalam. Okay? At nung siya lumabas, because of their sins, paano ba kinount yung buhay ni Adan, okay, na umabot ng 900 plus years? Yun ba'y simula pa doon sa paglabas nila ng Eden, o kaya naman ay simula pa doon sa pag-create sa kanya ng ating Panginoon? Kaya, kasi minsan, di ba, meron tayong binabasa na ganito, pero yung pala, ang bilang pala ng 1,000 taon kay Lord. Tapos tayo, akala natin isang araw lamang nangyari ito. Mahirap intindihin, mga kapatid. Okay? Kasi may sarili siyang orasan at siya mismo ang nakakalam ng lahat ng ito. Pero pagdating po sa mga bagay na ito, sabi nga kung ganyan, dapat natin intindihin dito ito, mga kapatid. Siguro maisipin natin, matagal pa bang bumalik si Lord? Mahirap sabihin. Ano mang oras, pwedeng bukas. Hindi natin alam. Siya lamang nakakalam po ng lahat ng ito. At kung mapapansin po natin, sabi nga po ganyan, masyado na rin mabilis ang takbo ng panahon po natin ngayon. Di ba, minsan napapawiga po tayo ng ganito. Oh, bilis-bilis. Oh, August na pala ngayon. Kamakailan lang buwan ng ganito, di ba? July. Tapos, pagkatapos ng August, anong susunod? Berna. Makikita ninyo si Jose Marichan. Lalabas na naman ito. Di ba? Kung baga sa parang ang bilis niya, mga kapatid, kung titignan po natin. Pero yun nga, itong sinasabi po ni Lord ay meron kaugnayan po sa kanyang pagbabalik. Okay? Pero ipinapakita dito, ang Diyos na nakakalam sa lahat ng ito. Pero
May kadahilanan po ang ating Panginoong Diyos kung bakit niya ginagawa ito. The Lord is not slacking concerning His promises. Hindi naman nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga sinabi lahat mangyayari po ito. Pero nagpapakita po siya ng long suffering. Mahabang pasensya at titiis ang pinapakita dito ng Panginoong Diyos. Alam ko rin niyo kung bakit? Una, hindi ibig ng Diyos ang sino man ay mapahamak. Kasi gusto niya yan. Maligtas lahat Okay? Ikaw ba, kapatid, tatanungin kita, gusto mo ba yung anak mo mapahamak? Kahit sabihin natin maligas ang ulo niya, gusto mo ba? Susumpain mo ba yan at pagkatapos para mapahamak siya? Hindi. Masakit po sa puso ng Diyos na kanyang nilalang ay mapapahamak. Hindi niya ibig na ang tao mapahamak. Kaya nagbibigay po siya ng mga warning, nagbibigay po siya ng mga paalala at babala kasi gusto ng Panginoong Diyos that all should repent. Gusto ng Diyos maghisi ang lahat ng mga tao. Kaya nga po, yan ang purpose po kung bakit gano'n na lamang kahaba ang kanyang pasensya po. Ang pagtitiis na ginagawa po ng Panginoon dahil po gusto niya ng ibig ng Panginoon ng lahat po ay maligtas at hindi mapahamak. Alam po ninyo, kung titingnan po natin ito, minsan sinasabi, meron tayong kasabihan, tawag dito, dinadaya lang tayo minsan ng diablo. Masamang damo matagal daw mamatay. But the truth is, minsan, kung bakit pang meron ba nabubuhay o masamang damo, binibigyan talaga sila ng pagkakataon talaga magsisi. Pero kung hindi na talaga magsisisi, magpapatuloy pa rin yan, hindi naman palalampasin ng Diyos at hindi naman kukonsintihin ng Diyos yung kasalanan na nilalakaran po ng tao. Hindi niya ibig ang tao mapahamak. Kung ikaw bilang ama, meron kang anak, ayaw mong anak mong nasasaktan, ayaw mo yung anak mong mapapahamak, ganoon din ang damdamin po ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos mapahamak talaga ang tao sapagkat ito'y kanyang nilikha. Ayaw sa kanyang uwangis at ayaw sa kanyang anyo. Gusto niya mag-repent. At kapag nag-repent naman sila, binibigyan talaga ng Diyos ng pagkakataon. No? Yun nga lang, minsan, may mga pangyayaring ganitong senaryo, yung tao nagre-repent, maaga pa lamang po. Di ba? At nakapaglingkod pa sa Panginoon, nagbabalik loob sa Diyos. Meron naman, agaw hininga at nagre-repent. Pero mapalad pa rin, mahalaga nag-repent. Ang mahirap doon, inabot ng kamatayan, pagkatapos hindi nakapagsisi. Tapos naglalabasan pa yung mga teaching na sinasabi na God is a God of second chance. God is a God of second chance. Dito lamang po, habang tayo may buhay sa mundo. Sa kabilang buhay, wala na po yan, mga kapatid. At wala nang pagkakataon ibibigay pa sa atin ng Diyos sapagkat sinabi niya, itinakda, isang araw lamang po sa tao mamatay pagkatapos judgment. Now, tingnan natin ito mga kapatid ko. Wala tayong excuses sa ating Panginoong Diyos. At kung hatulan niyang tao, sabi nga po, lalabas pa rin po ng Diyos natin ay matuwid. Tayo, hindi talaga tayo matuwid. May mga last words of prominent atheists or unbelievers bago sila mamatay. Itong mga pangalang ito ay mga atheists. Like for example, Thomas Paine, champion atheist during revolutionary times. He wrote, The Age of Reasons, challenged the credibility of the Bible. Bago siya mamatay, oh, help me. Tulungan mo ako. Stay with me, for I am on the edge of hell, here alone. Tingnan po yung word, Alam nila mapapahamak sila. Alam na, papunta na sila sa impyerno. Kaya sabi niya, tulungan mo ako. Stay with me, for I am on the edge of hell, and here alone. Sir Thomas Scott, atheist chancellor of English until 1594. Until this moment, sabi niya ganyan, bago po siya bawian ng buhay, I thought there was neither a God nor a hell. Now I know and feel, sabi niya, that there are both, and I am doomed to perdition by the just judgment of the Almighty. Anton LaVey,
author of Satanic Bible. Bago mamatay, sabi niya, "Oh my, what have I done? There is something very wrong. There is something very wrong." Francis Newport, head of an English atheist club. "Oh eternity, forever and ever. Oh, the insufferable pangs of hell." Voltaire, kilala niyo si Voltaire? Peter ba ito? Si Voltaire. "I am abandoned by God and man. I shall go to hell. O Christ, O Jesus." Sabi ganyan, his condition was so frightening. Everyone was afraid to approach his bedside. No? Maraming natakot dahil merong nangyayari sa kanya na kakaiba bago siya mamatay. His nurse said, "For all the money in Europe, I wouldn't want to see another unbeliever die." Alam mo ninyo, ito po'y kapahayagan ko ng mga taong mamamatay na hindi tumilala sa Diyos, na tinuya nila ang Diyos, ang karunungan ng Panginoon at ang kanyang katotohanan. Na itong mga taong ito, bago mamatay, meron silang nakita. Meron silang nakita. Kaya humihingi sila ng saklolo bago sila mamatay. Tingnan naman natin bago mamatay itong mga believers. Last word of Christians, John Litt. "Can this be death?" Sabi niya ganyan. "Why? It is better than living." Tinahon ninyo ang definition sa death. Mas better pa daw kaysa living. "Tell them I die happy in Jesus." John Paulson, "I know I am dying, but my dead bed is a bed of roses. I have no thorns planted upon my dying pillow. Heaven has already begun." Margaret Pryor, "How bright the room, how full of angels." Sipin po ninyo, puno-puno daw po, nakakita siya ng mga angels bago siya mamatay. Sir David Brewster, "I will see Jesus, oh how bright it is, I feel so safe and satisfied." D.L. Moody, ito ginamit ito talaga ng Panginoon mightily effectively na kanyang kapanahunan, one of the evangelists ng Panginoon sa Kristo. Sabi niya, "Earth receives, heavens open before me. If this is death, it is sweet. There is no valley here. God is calling me, and I must go. This is my triumph. This is my coronation day. It is glorious." Iba ho sa pananampalataya at sa hindi pananampalataya eh. At kung makikita natin mga kapatid, napapansin natin dito, tayo po ay laging binibigyan ng paalala po ng Panginoon. Oo, scoffers will come. Pero dapat daw po ang maging attitude po natin is huwag natin silang pakinggan. At sabi nga pong ganyan, kung ano man yung babanggitin nila, mahalaga, hawakan natin yung Word of God, tumayo tayo sa Word of God, maglingkod sa Panginoon, walang sayang sa ginawa natin kay Kristo Jesus, no? Kaya sabi po sa Psalm 1 verse 1, "Blessed is the man who walk not in the counsel of the wicked." Kung hindi ka daw po makikinig sa mga payo ng masasamang, mapala daw po tayo. "Nor stand, ni tumayo sa way of sinners, ng mga makasalanan. Nor sits, makiupo sa mga upuan ng mga manlilibak o manunuya. Ikaw ay mapalad." At yun ang paalala sa atin ni Lord, mga kapatid. Hawakan ang salita ng Diyos, magpatuloy sa salita ng Diyos, dahil walang sayang sa lahat ng ginagawa natin para kay Jesus Christ. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for this day, sa lahat ng ginawa po niya at paalala po sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo ang patuloy dumalisay ng aming buhay. Ano man ang mga karumihan, kasalanan, pagkukulang, pagkamali, pagdududa, we ask your forgiveness. Forgive our sins and cleanse us with the most precious of Jesus. Lord, kinikilala ka namin, tinatanggap ka namin, sinasampalatayanan ka namin. Lord, mangyari ang iyong kalooban sa amin. Patnubayan at pangunahan niyo po kami ng Espiritu Santo at laging ingatan. Lord, yung mga kapatid namin na mayroong karamdaman, hipuin niyo po sila sa gabi ito, and we ask your healing touch be upon their lives, Lord God. I declare your word, by the stripe of the Lord Jesus and by His blood, they were healed in Jesus' name. Sa natin po ng aming mga prayer requests, pangangailangan, kayo po tumugon ng lahat ng ito.
And Father God, we declare this evening sa bawat kahilingang panalangin, inyo na pong tinugon ang lahat ng ito. Lord, ikaw at mong binisyon pagpapala sa bawat sa amin. O Diyos, pagpalain po ninyo ang iyong mga anak at ingatan ang iyong mga anak ang kanilang mga buhay. Pagpalain din po ninyo ang kanilang sabay diligtas. Pagpalain ang kabuhayan, trabaho ng glory. Pour your blessing abundantly. Father, we claim it, O God, in Jesus' name. Sa may pagpapala ni Kristo Jesus, pag-ibig ng Ama, at may pag-isa sa banal ng Espiritu Santo. Amen. God bless po.